Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok na nababalutan ng hamog tuwing madaling araw, nakatira si Aling Biday. Isang payak ngunit matatag na magsasaka na ang buong buhay ay inialay sa lupa. Ang baryo ay napapaligiran ng malalawak na palayan na tila dagat na luntian kapag panahon ng pagtubo at tila gintong alon naman kapag anihan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng tanawin, hindi naging madali ang buhay ng mga magsasaka roon. Si Aling Biday ay balo na. Maaga siyang naulila sa asawa dahil sa karamdaman na sumapit isang tag-ulan na halos lumubog ang baryo sa baha. Naiwan sa kanya ang maliit na kubo, 3 ektaryang lupang sakahan at isang panata na hinding-hindi niya pababayaan ang lupang minahal ng kanyang asawa. Bata pa lamang si Biday ay mulat na siya sa hirap ng pagsasaka. Lumaki siya sa piling ng mga magulang na araw-gabi ang kayod sa bukid. Natutunan niyang makinig sa bulong ng hangin kung kailan darating ang ulan at sa kilos ng mga ibon kung may paparating na bagyo. Para sa kanya, ang lupa ay hindi basta ari-arian. Ito ay buhay kaibigan at kapalaran. Subalit dumaan ang mga taon na tila sinusubok ang kanyang katatagan. Dumating ang tagtuyot na halos magbitak-bitak ang palayan. Sumunod ang peste na kumain sa mga dahon ng palay bago pa man ito mamulaklak. Maraming magsasaka sa baryo ang napilitang isanla ang kanilang lupa o mangutang ng malaki sa mga negosyanteng bumibili ng ani sa murang halaga. Hindi nagreklamo si Aling Biday. Tahimik niyang tinanggap ang bawat pagsubok, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa tuwing luluhod siya sa pilapil upang magtanim, marahan niyang hinihimas ang lupa at ibinubulong ang kanyang panalangin. Nais niyang maniwala na may himalang darating, isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanilang ani at magpapalakas sa kanyang lupang tila pagod na rin sa paulit-ulit na sakuna. Isang umaga, habang ang langit ay kulay abo at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig, napagdesisyunan niyang linisin ang isang bahagi ng lupa sa gawing silangan ng kanyang sakahan. Matagal na itong hindi natataniman sapagkat matigas ang lupa roon at tila may mga batong nakabaon sa ilalim. Dala ang kanyang lumang araro na minana pa niya sa kanyang ama, sinimulan niyang bungkalin ang lupa. Bawat hatak niya ay may kasamang buntong hininga. Ang araro ay kalawangin na at ang kahoy na hawakan ay may mga bitak na dulot ng panahon. Gayunpaman, ito ang tanging kasangkapang pinagkakatiwalaan niya. Habang patuloy siyang nag-aararo, biglang may tumamang matigas sa talim ng araro. Napahinto siya at inangat ang hawakan. Inakala niyang malaking bato lamang iyon, kaya't yumuko siya upang hukayin ang paligid. Ngunit nang maalis niya ang lupa, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa ilalim ng putik. Sa una ay inisip niyang guni-guni lamang iyon, dala ng pagod at gutom. Ngunit nang mas ilapit niya ang kamay, nakita niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng araw na unti-unting sumisilip sa ulap. Hinukay niya ito ng mas maingat. Lumantad sa kanyang harapan ang isang araro. Hindi pangkaraniwan, hindi tulad ng kanyang gamit. Ito ay yari sa tila purong ginto, ngunit hindi mabigat. Ang talim ay makinis at walang bahid ng kalawang. Ang hawakan ay may ukit na tila mga simbolo ng palay at araw. Napaatras siya sa pagkabigla. Hindi niya mawari kung paano ito napunta roon o kung gaano na ito katagal nakabaon sa lupa. Walang nakakaalam ng bahaging iyon ng kanyang sakahan maliban sa kanya at sa yumaong asawa.
Marahan niyang hinawakan ang gintong araro. Hindi ito malamig tulad ng karaniwang metal. May init itong tila buhay, tila may tibok na dumadaloy sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na sumilay sa kanyang dibdib. Isang halong takot at pag-asa. Hindi siya agad naniwala na ito ay biyaya. Sa halip, inisip niyang baka ito ay sumpa o panlilinlang ng kapalaran. Ngunit nang subukan niyang ihatak ang gintong araro sa lupa, nagulat siya sa nangyari. Ang matigas at tuyong lupa na kaninay ayaw magpabiyak ay tila naging malambot at masunurin. Ang bawat hatak ay magaan at ang lupang nabubungkal ay tila mas maitim at mas mabango kaysa dati. Para bang matagal nang naghihintay ang lupa sa pagdating ng ararong iyon. Hindi niya napigilang mapaluha. Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong pag-asa. Parang may muling nabuhay. Hindi lamang ang lupa, kundi pati ang kanyang pangarap. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi basta-basta ang pagkakatagpo niya sa gintong araro. May dahilan kung bakit ito napunta sa kanyang lupa. May layunin kung bakit siya ang nakatagpo nito. Habang ang araw ay tuluyang sumikat at ang hamog ay unti-unting naglaho, tumayo si Aling Biday sa gitna ng kanyang palayan, hawak ang gintong araro na kumikislap sa liwanag. Hindi niya pa alam kung ito ba ay magiging daan sa kasaganaan o sa panibagong pagsubok. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang araw na iyon ang simula ng pagbabagong magpapayanig sa buong baryo. Dahan-dahan siyang naglakad pauwi sa kanyang kubo, tangan ang mahiwagang araro. Sa kanyang isip ay nag-uunahan ang mga tanong. Itatago ba niya ito? Ipapakita sa mga kapitbahay? O susubukan muna niyang alamin ang kapangyarihan nito nang siya lamang? Sa gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Ang gintong araro ay nakapatong sa isang banig sa tabi ng kanyang higaan. Sa liwanag ng lampara, lalo itong kumikislap, tila may sariling ningning kahit walang sikat ng araw. Pinagmasdan niya ang mga ukit sa hawakan. Napansin niyang may mga hugis itong tila mga butil ng palay na nakapalibot sa isang araw na may 8 sinag. Sa pinakadulo ay may maliit na simbolo na hindi niya maunawaan, tila isang mata na nakapikit. Habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, may pumasok na kakaibang alaala sa kanyang isipan. Isang kwento ng kanyang lola tungkol sa isang gintong kasangkapan na ipinagkakaloob lamang sa pusong tunay na nagmamahal sa lupa. Hindi niya ito pinaniwalaan noon, para lamang itong alamat na pangpatulog. Ngunit ngayong hawak niya ang gintong araro, tila nagiging totoo ang dating kathang-isip. Sa labas ng kanyang kubo, marahang umihip ang hangin sa mga puno ng niyog. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang buong baryo ay tahimik. Sa puso ni Aling Biday, may unti-unting umuusbong na paniniwala na ang kanyang natagpuan ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay maaaring susi sa pagbangon ng kanilang lupang matagal nang dumaranas ng hirap. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pangambang baka may kapalit ang lahat ng ito. Doon nagtapos ang kanyang unang gabi kasama ang gintong araro. Isang gabi ng pananabik at pag-aalinlangan at simula ng isang hiwagang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Maagang nagising si Aling Biday kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw ay nakaupo na siya sa gilid ng kanyang higaan, tahimik na nakatingin sa gintong araro na nakahiga sa banig. Sa malamlam na liwanag ng madaling araw, tila mas banayad ang kinang nito, ngunit hindi nababawasan ang hiwagang bumabalot dito.
Ilang sandali siyang nag-isip bago tuluyang tumayo. Sa loob ng maraming taon ng pagsasaka, natutunan niyang ang bawat bagong bagay ay kailangang subukin sa gawa, hindi sa haka-haka. Kung ang ararong iyon ay tunay na biyaya, magpapakita ito ng tanda. Kung hindi naman, marahil ay isa lamang itong pambihirang metal na walang silbi sa bukid. Inihanda niya ang kanyang sarili at lumabas ng kubo. Ang hangin ay sariwa at ang lupa ay basa pa sa hamog. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga ibong nagsisimula na maghanap ng pagkain. Walang nakakaalam sa baryo ng kanyang natuklasan at minabuti niyang manatiling ganoon muna. Dinala niya ang gintong araro sa bahaging pinakamatigas ng lupa sa kanyang sakahan. Ang lupang matagal na niyang sinusubukang buhayin ngunit laging nabibigo. Kung may kapangyarihan ang araro, doon ito masusubok. Humawak siya sa hawakan at marahang itinulak ang talim pababa. Sa unang paghatak pa lamang, naramdaman niya ang kakaibang gaan. Ang lupang dati tila bato ay unti-unting bumigay, parang nilalambing ng talim ng araro. Hindi niya kailangang idiin ang buong lakas ng kanyang katawan. Sapat na ang marahang hatak. Sa bawat guhit na nabubuo sa lupa, mas lalo siyang namamangha. Ang lupang nabubungkal ay mas maitim, mas pinong tila matagal nang inihanda para sa pagtatanim. Wala ang matitigas na tipak na karaniwan niyang nakikita. Para bang ang mismong lupa ang kusang sumasama sa galaw ng araro. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang dating maliit na bahagi ng lupa ay unti-unti nang nabubungkal ng maayos. Napaupo siya sandali sa pilapil upang magpahinga at pagmasdan ang kanyang ginawa. Ang dating tuyot na lupa ay ngayoy tila handang magpalago ng anumang itanim. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam siyang nadarama. Habang ginagamit niya ang araro, parang may init na dumadaloy mula sa hawakan papunta sa kanyang mga braso, patungo sa kanyang dibdib. Hindi ito masakit o nakakatakot. Sa halip, nagbibigay ito ng lakas at sigla na matagal na niyang hindi nararanasan. Nang matapos niya ang pag-aararo, nagpasya siyang magtanim agad ng binhi ng palay sa bagong bungkal na lupa. Kumuha siya ng mga binhing itinabi niya mula sa huling ani, mga butil na iningatan niya sa pag-asang darating ang mas mabuting panahon. Habang isa-isa niyang inilalagay ang mga butil sa lupa, taimtim ang kanyang panalangin. Hindi siya humihiling ng sobra. Ang nais lamang niya ay sapat na ani upang mabayaran ang kanyang mga utang at makapamuhay ng payapa. Lumipas ang mga araw. Sa ikatlong araw pa lamang, napansin niya ang kakaibang pangyayari. Ang mga binhing itinanim niya sa bahaging ginamitan ng gintong araro ay agad tumubo, mas mabilis kaysa sa karaniwang panahon ng pagsibol. Ang mga murang dahon ay mas matingkad ang luntian at mas tuwid ang tindig kaysa sa mga naunang tanim niya sa ibang bahagi ng bukid. Inihambing niya ito sa ibang bahagi ng sakahan na ginamitan niya ng lumang araro. Doon, ang mga sibol ay iilan pa lamang at tila mahina ang pagkakatubo. Ang pagkakaiba ay malinaw at hindi maitatanggi. Unti-unting napalitan ng pagkamangha ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi na ito basta pagkakataon lamang. May kapangyarihang taglay ang gintong araro. Isang kapangyarihang nagpapalakas sa lupa at nagpapasigla sa tanim. Subalit kasabay ng tuwa ay ang pag-usbong ng pangamba. Kung mapapansin ito ng ibang magsasaka,
Tiyak na magtatanong sila. Sa baryong maliit at dikit-dikit ang mga bukid, hindi madaling maitago ang isang pambihirang ani. Hindi nagtagal ay may nakapansin nga. Isang umaga, habang dinidiligan ni Aling Biday ang kanyang palayan, dumating si Mang Tonyo, isa sa kanyang kapitbahay. Kilala ito sa baryo bilang masipag ngunit madalas kapusin sa ani dahil sa pabago-bagong panahon. Tila maaga ang tubo ng palay mo, Biday, sabi nito habang nakatingin sa masiglang mga sibol. Ano ang pataba mo rito? Ngumiti lamang si Aling Biday. Pareho lang sa dati, sagot niya ng payapa. Siguro'y napagpala lang ang lupa. Hindi kumbinsido si Mang Tonyo, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Gayunpaman, hindi na iwasang kumalat ang balita. Isa-isa nang dumadalaw ang ibang magsasaka upang makita ang kakaibang pagtubo ng kanyang palay. May ilan na natuwa para sa kanya. May ilan namang napapaisip at tila naiinggit. Sa baryong sanay sa kakapusan, ang biglang pag-unlad ng isa ay hindi madaling tanggapin ng lahat. Sa paglipas ng mga linggo, lalong luminaw ang kapangyarihan ng gintong araro. Ang bahaging ginamitan nito ay hindi lamang mabilis tumubo, mas matibay din ang mga tangkay. Nang dumating ang unang malakas na ulan ng panahon, ang karamihan sa palayan sa baryo ay bahagyang napahapay sa lakas ng hangin. Ngunit ang kay Aling Biday ay nanatiling tuwid at matatag. Sa bawat araw na nasasaksihan niya ang himala, mas lalo siyang nagiging maingat. Itinatago niya ang gintong araro sa loob ng kanyang kubo tuwing gabi at hindi kailanman ginagamit kapag may ibang tao sa paligid. Ngunit ang hiwaga ay hindi madaling itago. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga matapos ang mahabang araw, may narinig siyang marahang katok sa kanyang pinto. Hindi karaniwan ang may bumibisita sa ganoong oras. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Nang ito'y kanyang buksan, isang matandang babae ang naroon. Nakasuot ng kupas na damit at may matang tila maraming alam na lihim ng mundo. Tama ang aking hinala, wika ng matanda habang nakatingin sa loob ng kubo. Ikaw ang nakatagpo sa gintong araro. Napatigil si Aling Biday. Hindi niya alam kung paano ito nalaman ng matanda at higit sa lahat kung sino ito. Hindi mo maaaring itago ang biyayang iyon ng matagal. Dagdag ng matanda. May dahilan kung bakit ito ibinigay sa iyo. At may kapalit ang bawat biyaya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagsalita agad. Sa halip, pinagmasdan niya ang matanda na tila matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. Kung nais mong manatili ang lakas ng iyong ani, patuloy ng matanda, kailangan mong maunawaan ang tunay na layunin ng gintong araro. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Biday na ang kanyang natagpuan ay hindi lamang kasangkapan sa pagsasaka. Ito ay simula ng isang mas malalim na hiwaga, isang pagsubok na maaaring magbago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng buong baryo. At doon nagsimula ang tunay na hamon ng gintong araro. Matagal na nagkatitigan si Aling Biday at ang matandang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang kubo. Sa liwanag ng buwan, malinaw ang mga guhit ng katandaan sa mukha nito. Mga matang malalim, tila nakatanaw hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa mga panahong matagal nang lumipas. Pumasok ka, mahinahong wika ni Aling Biday, kahit may pag-aalinlangan sa dibdib.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing hindi kaaway ang matanda. Tahimik na pumasok ang babae at naupo sa isang bangkong kawayan. Hindi ito nag-aksaya ng oras sa paligoy-ligoy. Maraming taon na ang nakalipas. Panimula nito, may isang magsasakang tulad mo na nakatagpo rin ng gintong araro. Ngunit hindi niya naunawaan ang layunin nito. Nanatiling tahimik si Aling Biday. Sa isang sulok ng kubo, bahagyang natatakpan ng telang puti. Naroon ang gintong araro. Tila mas maliwanag ang kinang nito ngayon, parang nakikinig sa usapan. Ang gintong araro, Bekiyetis? Ayun no, patuloy ng matanda. Ay hindi basta kayamanan. Isa itong panata ng lupa at ng mga taong nagbabantay dito. Ipinagkakaloob lamang ito sa pusong tapat at handang magsakripisyo. Napakunot ang noo ni Aling Biday. Bakit sa akin? Mahina niyang tanong. Isa lamang akong karaniwang magsasaka. Hindi ka karaniwan, sagot ng matanda. Maraming taon mong inalagaan ang lupa kahit wala kang kasiguraduhan. Hindi ka tumigil kahit tinamaan ka ng tagtuyot at baha. Ang lupa ay may sariling alaala. Nakikilala nito ang nagmamahal dito. Unti-unting nabuo sa isip ni Aling Biday ang mga alaala ng kanyang mga sakripisyo. Ang mga gabing kulang ang pagkain upang maipambili lamang ng binhi. Ang mga panahong mag-isa siyang nag-aararo habang ang iba'y nagpahinga na. Hindi niya ginawa iyon upang gantimpalaan. Ginawa niya iyon dahil iyon ang tama. Ngunit may babala, dagdag ng matanda. Ang kapangyarihan ng araro ay lumalakas kapag ibinabahagi at humihina kapag sinasarili. Napatingin si Aling Biday sa gintong araro. Sa mga nakaraang araw, iniingatan niya ito bilang lihim. Natakot siyang maagaw o pag-agawan ng mga taong maaring maghangad ng sariling pakinabang. Ano ang ibig mong sabihin na ibinabahagi? Tanong niya. Hindi mo kailangang ipakita ang araro sa lahat, paliwanag ng matanda. Ngunit ang ani na magmumula rito ay hindi dapat maging dahilan ng pagmamataas o pagkakait. Kung ang biyaya ay magiging ugat ng kasakiman, mawawala ang bisa nito. Natahimik ang kubo. Sa labas, marahang humihip ang hangin at tila mas malinaw ang buwan kaysa mga nagdaang gabi. May isa pang bagay, sabi ng matanda. Hindi lamang ani ang kayang palakasin ng gintong araro. Pinapalakas din nito ang puso ng nagdadala. Ngunit kung ang puso ay matakpan ng takot o kasakiman, ang lakas ay magiging pabigat. Hindi agad nakaimik si Aling Biday. Sa totoo lamang, naramdaman niya ang unti-unting pag-usbong ng takot sa mga nakaraang araw. Takot na baka maagaw ang araro. Takot na baka pag-usapan siya. Takot na baka may masamang mangyari sa V. Paano ko malalaman kung tama ang aking ginagawa? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Makinig ka sa lupa. Ang lupa ang unang magsasabi kung ikaw ay nalilihis. Kapag ang ani ay naging maramot, kapag ang dahon ay kumupas ng walang dahilan, iyon ang tanda. Tumayo ang matanda at lumapit sa sulok kung saan nakapatong ang gintong araro. Hindi man niya ito hinawakan, tila kinilala siya ng araro. Mas luminaw ang kinang nito sa sandaling iyon. Ako ang tagapagbantay ng panata, sabi ng matanda. Hindi ako laging makikita, ngunit darating ako kapag kinakailangan. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Aling Biday. Hindi kita tinutulungan sa sagot nito. Ginagabayan lamang kita
Ang pasya ay nasa iyo pa rin. Matapos ang mga salitang iyon, tahimik na naglakad palabas ang matanda. Hindi man lang ito nagpaalam ng formal. Nang sumilip si Aling Biday sa labas upang sundan ito ng tingin, wala na ang babae. Tanging malamig na hangin at tahimik na bakuran ang kanyang nasilayan. Magdamag siyang nag-isip. Naalala niya ang mga kapitbahay na hirap din sa kanilang ani. Naalala niya ang mga batang kulang sa pagkain tuwing tagtuyot. Kung ang araro ay may kapangyarihang magpalakas ng lupa, marahil hindi lamang siya ang dapat makinabang. Ngunit paano niya gagawin iyon nang hindi inilalantad ang lihim? Kinabukasan, maagang bumangon si Aling Biday. Sa halip na sa sariling sakahan lamang magtungo, naglakad siya patungo sa lupa ni Mang Tonyo. Nakita niya itong nagbubungkal ng tuyot na bahagi ng kanyang palayan, pawis na pawis at tila hirap na hirap. "Tutulungan kita," sabi ni Aling Biday. Nagulat si Mang Tonyo ngunit tumango. "Kung may oras ka." Hindi niya dinala ang gintong araro. Sa halip, ginamit niya ang lumang araro at tinulungan si Mang Tonyo sa pagbubungkal. Ngunit bago sila nagsimula, lihim niyang hinaplos ang lupa at taimtim na nanalangin. Sa mga sumunod na araw, ganito ang ginawa niya sa ilan pang kapitbahay. Tumulong magbungkal, magtanim, at mag-ayos ng pilapil. Hindi niya ipinakita ang hiwaga, ngunit ibinahagi niya ang kanyang lakas at oras. Pagbalik niya sa sariling sakahan, napansin niyang mas lalo pang sumigla ang kanyang palay. Ang mga dahon ay mas luntian at ang mga tangkay ay mas makapal. Wari totoo ang sinabi ng matanda. Ang kapangyarihan ng araro ay lumalakas kapag ibinabahagi ang biyaya. Subalit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pag-angat. May isang tao sa baryo na tahimik na nagmamasid, si Don Silvestre, ang mayamang bumibili ng ani ng mga magsasaka sa murang halaga. Sanay itong siya ang may control sa presyo at sa pangangailangan ng baryo. Ang biglang pag-unlad ng ani ni Aling Biday ay maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan. Isang hapon, ipinatawag siya ni Don Silvestre sa kanyang malaking bahay na nasa dulo ng baryo. Hindi niya maaaring balewalain ang paanyaya. Habang naglalakad siya patungo roon, ramdam niya ang bigat ng mga susunod na mangyayari. Hindi na lamang ito simpleng hiwaga ng ani. Ang gintong araro ay maaaring maging dahilan ng inggit, kasakiman, at alitan. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang mga salita ng matandang tagapagbantay. Ang puso ang susi sa lakas ng araro. At ngayon, haharap siya sa isang taong maaaring sumubok sa tibay ng kanyang puso. Ang bahay ni Don Silvestre ang pinakamalaki sa baryo. Nakataas ito sa matitibay na haligi at napapalibutan ng bakod na kawayan na mas makinis at mas mataas kaysa sa karaniwang bahay ng mga magsasaka. Sa loob ng bakuran ay may ilang sako ng palay na nakasalansan, patunay ng kanyang kontrol sa ani ng buong lugar. Huminto sandali si Aling Biday sa may tarangkahan. Hindi siya sanay sa pagpasok sa ganoong tahanan. Ngunit wala siyang dapat ikatakot, paalala niya sa sarili. Wala siyang ninakaw. Wala siyang nilabag. Isang katulong ang nagbukas ng pinto at pinapasok siya. Sa loob ay malamig at maayos. Nakaupo si Don Silvestre sa isang malaking upuan. Nakadantay ang mga kamay sa sandalan. Tila isang taong sanay na sinusunod. "Aling Biday," bati nito.
May bahagyang ngiti ngunit malamig ang mga mata. Naririnig ko ang magagandang balita tungkol sa iyong palayan. Salamat po, mahinahong tugon niya. Hindi pangkaraniwan ang tubo ng iyong palay, patuloy ng Don. Sa panahong marami ang nahihirapan, tila ikaw ay pinagpala. Hindi siya agad sumagot. Hinayaan niyang ang katahimikan ang pumagitna sa kanila. May bago ka bang paraan ng pagtatanim? Tanong nito, wari kaswal ngunit mapanuri ang tingin. Pataba? Binhi? O ibang kasangkapan? Narinig ni Aling Biday ang di tahasang pag-usisa. Maingat siyang sumagot. Pinagsisikapan ko lang pong mabuti at tumutulong din ako sa iba. Bahagyang nag-angat ng kilay si Don Silvestre. Tumutulong ka? Sa panahong gipit ang lahat, may oras ka pang magbahagi ng lakas? Kapag ang lupa ay inalagaan, bumabalik din ang kabutihan, sagot niya. Napangiti ang Don, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Alam mo, Biday, mahalaga ang pagkakaisa sa baryo, ngunit mas mahalaga ang kaayusan. Kung may bagong paraan na maaaring magpalago ng ani, dapat iyon ay napapakinabangan ng tama. Tama po? Mahinahong tanong ni Aling Biday. Oo, sagot nito. Halimbawa, kung mas marami kang ani, maaari kitang bilhan ng mas mataas sa karaniwan. Ngunit sa ilalim ng kasunduan na sa akin mo lamang ipagbibili ang lahat ng iyong palay. At kung may lihim kang paraan, maaari nating pag-usapan ang bahagi ko roon. Naroon na ang malinaw na layunin. Hindi lamang ito paghanga, ito ay pag-angkin. Nanatiling tuwid ang tindig ni Aling Biday. Wala po akong lihim na ipinagkakait. At ang ani ko ay bunga ng aking pagsisikap. Isipin mong mabuti, maring sabi ni Don Silvestre. Ang mga magsasaka rito ay may utang sa akin. Kung nanaisin ko, maaari kong baguhin ang presyo ng binhi at pataba. Maaari kong higpitan ang pautang. Hindi ko gugustuhing maapektuhan ka, lalo na't ikaw ay mag-isa na lamang. Hindi iyon tuwirang banta, ngunit malinaw ang kahulugan. Sa loob-loob ni Aling Biday, umigting ang kanyang paghinga. Naalala niya ang mga salita ng matandang tagapagbantay. Kapag ang puso ay natakpan ng takot, ang lakas ay magiging pabigat. Pinili niyang manatiling payapa. Ang lupa po ang nagbibigay ng ani, sabi niya. Hindi ko ito pag-aari ng lubos, tagapag-alaga lamang ako. Sandaling natahimik ang Don. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Kung ganoon, malamig nitong tugon, patunayan mo. Sa darating na anihan, tingnan natin kung gaano katatag ang iyong biyaya. Pinayagan na siyang umalis. Habang naglalakad pa uwi si Aling Biday, dama niya ang bigat ng naging usapan. Hindi niya hawak ang kapangyarihan ng pera o pautang. Ang hawak niya ay ang gintong araro at ang panata sa lupa. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang kinuha ang araro at hinawakan ito. Mainit pa rin ito sa kanyang palad, tila may sariling buhay. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Ang maliit na simbolo ng matang nakapikit sa hawakan ay tila bahagyang nakabukas. Isang manipis na guhit lamang, ngunit malinaw ang pagbabago. Napaupo siya. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Don Silvestre. Ang pagnanais nitong makibahagi sa kapangyarihan ng ani. Ang bantang maaaring makaapekto sa buong baryo.
Kung ibabahagi ko ang lakas ng araro, bulong niya sa sarili. Oh, maniata! Paano kung ito'y magamit sa kasakiman? Sa sumunod na mga araw, naging mas maingat si Aling Biday. Patuloy siyang tumulong sa mga kapitbahay, ngunit ramdam niyang may nagmamasid. May ilang tauhan ni Don Silvestre na dumaraan sa kanyang bukid, kunwari naglalakad lamang. Samantala, ang kanyang palay ay patuloy na lumalago. Mas makapal ang mga butil sa bawat tangkay. Mas mabigat ang mga uhay kahit hindi pa ganap na hinog. Ngunit isang umaga, may napansin siyang kakaiba. Sa isang maliit na bahagi ng palayang ginamitan ng gintong araro, may ilang dahon na bahagyang naninilaw. Hindi ito laganap, ngunit malinaw na may pagbabago. Lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Hindi ito tuyot. Hindi rin ito binaha. Ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang babala. Kapag ang biyaya ay naging ugat ng takot o kasakiman, hihina ang bisa. Tinanong niya ang sarili, may bahagi ba ng kanyang puso ang natatakot? Oo. Natatakot siyang maagaw ang araro. Natatakot siyang maipit sa kapangyarihan ni Don Silvestre. Isinara niya ang kanyang mga mata at taimtim na nanalangin. Hindi para sa proteksyon ng araro, kundi para sa linaw ng kanyang kalooban. Kinagabihan, muling dumating ang matandang tagapagbantay. Hindi na ito kumatok. Nang mag-angat ng tingin si Aling Biday mula sa kanyang paghahabi ng banig, naroon na ang matanda sa may pintuan. Nararamdaman mo na, sabi nito. Opo, sagot ni Aling Biday. May bahaging naninilaw ang palay. Ang araro ay sumasalamin sa puso ng may hawak, paliwanag ng matanda. Hindi sapat ang mabuting layunin kung ang loob ay nababalot ng takot. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Magpasya ka, tugon ng matanda. Ang gintong araro ay hindi para sa pagtatago, ngunit hindi rin ito para sa mga pusong sakim. Kung nais mong manatili ang lakas nito, kailangan mong harapin ang takot, hindi sa lihim, kundi sa katotohanan. Harapin si Don Silvestre? Mahinang tanong niya. Harapin ang iyong puso, sagot ng matanda. Kapag malinaw iyon, susunod ang landas. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Aling Biday. Sa labas, ang hangin ay tila mas malakas kaysa karaniwan. Sa loob ng kanyang kubo, ang gintong araro ay bahagyang kumikislap, ngunit hindi kasing ningning ng dati. Sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ito, napagtanto niyang ang tunay na laban ay hindi laban sa tagtuyot o peste, kundi laban sa takot at kasakiman na maaaring pumasok sa puso ng tao. At sa nalalapit na anihan, ang kanyang pasya ang magtatakda kung ang gintong arararo ay mananatiling pampaswerte at pampalakas ng ani o magiging sanhi ng kapahamakan. Dumating ang panahon ng anihan na may halong pananabik at pangamba sa puso ni Aling Biday. Sa bawat pagsikat ng araw, mas lalo niyang nakikita ang pagkakaiba ng kanyang palayan sa iba. Ang mga uhay ay mabibigat at halos yumuyuko sa bigat ng butil. Ang kulay nito'y mas matingkad na ginto kaysa karaniwan, at ang bawat kumpol ay tila mas siksik at mas buo. Subalit sa kabila ng kakagandahang iyon, hindi nawawala ang alaala ng ilang bahaging nanilaw ilang linggo ang nakararaan. Bagaman muli itong sumigla matapos niyang ayusin ang kanyang kalooban, nanatili sa kanyang isipan ang babala ng matandang tagapagbantay. Maaga siyang nagsimulang maggapas
Mag-isa lamang siya tulad ng nakasanayan. Ngunit hindi nagtagal ay dumating si Mang Tonyo at ang ilan pang magsasaka. "Nakita namin ang palay mo," sabi ni Mang Tonyo. "Hindi mo kakayaning mag-ani mag-isa. Tutulungan ka namin." Hindi iyon utang na loob, kusang loob ang kanilang pagdating. Sa mga nakaraang linggo, hindi nagkulang si Aling Biday sa pagtulong sa kanila. Ngayon, sila naman ang nagkusang bumawi. Habang sabay-sabay silang naggagapas, dama ni Aling Biday ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ang init ng takot, kundi ng pasasalamat. Ang bawat bagsak ng karit ay tila nagpapatunay na ang ani ay hindi lamang bunga ng araro, kundi ng ugnayan ng mga taong nagkakaisa. Nang matapos ang unang araw ng pag-aani, hindi maikakaila ang kasaganaan. Ang dami ng naipong palay ay halos doble sa nakaraang taon. Napaupo si Aling Biday sa gilid ng pilapil at minasdan ang mga sako na unti-unting napupuno. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may ibang mata ang nagmamasid. Dumating si Don Silvestre kinabukasan, sakay ng kanyang kariton. Kasama ang 2 tauhan, huminto ito sa gilid ng bukid ni Aling Biday. Tahimik niyang sinuri ang ani, ang kapal ng uhay, ang kulay ng butil, ang dami ng sako. "Kahanga-hanga," sabi nito sa wakas. Tunay na kahanga-hanga. Hindi nagpakita ng pagmamataas si Aling Biday. "Pinagpala po ang lupa," sagot niya. Lumapit ang Don at kumuha ng isang uhay, pinagmasdan ito ng malapitan. Mas mabigat kaysa karaniwan, mas buo ang butil. Hindi ito basta swerte lamang. Hindi siya sumagot. "Ayon sa ating napag-usapan," patuloy ng Don, "handa akong bilhin ang lahat ng ani mo sa mas mataas na halaga. Ngunit kailangan kong malaman kung paano mo ito nagawa. Ang baryo ay hindi maaaring umasa sa hiwaga lamang." Narinig ng ilang magsasaka ang sinabi. Unti-unting natahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, malinaw kay Aling Biday ang kanyang pasya. Kung itatago niya ang lihim dahil sa takot, maaaring muling manilaw ang palay. Kung ilalantad naman niya ang araro sa taong may pagnanais kontrolin ito, maaaring mawala ang tunay na layunin nito. "Hindi po hiwaga ang dahilan," mahinahon niyang sagot. "Masinop na pag-aaruga sa lupa at pagtutulungan." Napangiti si Don Silvestre, ngunit may bahid ng pagdududa. "Kung ganoon, patunayan natin. Sa susunod na taniman, tutulungan kita. Gagamitin natin ang parehong paraan sa isa sa aking lupa. Kung magkapareho ang resulta, paniniwalaan kita." Isang hamon iyon. Kung tatanggi siya, lalong lalakas ang hinala. Kung papayag siya at hindi gagamitin ang gintong araro, maaaring hindi maging kasing lakas ang ani. Nag-isip siya ng saglit, pagkatapos ay tumango. "Papayag po ako, ngunit may kondisyon." Nagtaas ng kilay ang Don. "At ano iyon?" "Ang ani sa lupang iyon ay hindi lamang sa inyo mapupunta. Bahagi nito ay ilalaan sa mga magsasakang may utang at nahihirapan." Bumulong ang mga tao sa paligid. Hindi sanay ang Don na may nagtatakda ng kondisyon sa kanya. "Tila matapang ka ngayon, Biday," malamig nitong sabi. "Hindi po katapangan," sagot niya. "Katarungan lamang." Mahabang katahimikan ang namayani. Sa huli, tumawa ng marahan si Don Silvestre. "Sige, pagbibigyan kita. Ngunit tandaan mo, kapag nabigo ka, hindi na ako maniniwala sa mga paliwanag mo." Umalis ang Don.
at naiwan si Aling Biday sa gitna ng kanyang palayan. Ramdam niya ang bigat ng kanyang tinanggap na hamon. Kinagabihan, muli niyang hinawakan ang gintong araro. Mas maliwanag ang kinang nito kaysa mga nakaraang gabi. Ang simbolo ng mata sa hawakan ay tila mas malinaw na nakabukas. Nauunawaan na niya ngayon, ang lakas ng araro ay hindi lamang para sa kanyang bukid. Ito ay para sa pagbabago ng sistema na matagal nang nagpapahirap sa mga magsasaka. Ngunit hindi magiging madali ang susunod na taniman. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito lihim na pagsubok sa kanyang sakahan. Ito ay magiging hayagang patunay sa harap ng buong baryo. Sa kanyang puso, may takot pa rin. Ngunit mas malakas na ngayon ang kanyang paniniwala. Ang gintong araro ay hindi ibinigay upang itago, kundi upang ituwid ang baluktot at palakasin ang mahina. At sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi lamang ani ang susubukin, kundi ang katotohanan na matagal nang kinatatakutan ng mga may kapangyarihan. Matapos ang anihan, hindi nagtagal ang pahinga sa baryo. Ang mga bukid na kalbo at tuyo ay muling inihanda para sa panibagong taniman. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang bigat na dala ni Aling Biday sa bawat hakbang. Hindi na lamang para sa sarili ang kanyang pagsasaka. Ang susunod na taniman ay magiging sagot sa hamon ni Don Silvestre. Isang pagsubok na maglalantad kung ang kasaganaan ay bunga ng sipag at pagkakaisa, o may mas malalim na hiwagang hindi maipaliwanag. Maagang maaga pa lamang ay nagtungo na siya sa lupang ipinahiram ng Don. Malawak iyon, mas malaki kaysa sa kanyang sariling sakahan, at matagal nang hindi nabibigyan ng maayos na pag-aaruga. Bagaman may pataba at sapat na patubig, kapansin-pansin ang pagkapagod ng lupa. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala ang mga salitang sinabi ng matandang tagapagbantay. Makinig sa lupa. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang puso ay tila may bulong. Isang pakiramdam na ang lupa ay hindi sanay sa pagmamalasakit, kundi sa pagkuha lamang ng taon-taon nang walang pagbabalik. Hindi niya agad ginamit ang gintong araro. Sa halip, ilang araw niyang inihanda ang lupa sa karaniwang paraan. Inalis ang mga bato, inayos ang pilapil, sinigurong maayos ang daloy ng tubig. Ninais niyang ang bawat hakbang ay maging malinaw at malinis sa kanyang budhi. Napansin ito ng mga magsasaka. May ilan na kusang lumapit upang tumulong. Hindi niya sila tinanggihan. Hindi ba't para ito sa lupa ng Don? Tanong ng isa. Oo, sagot ni Aling Biday. Ngunit ang ani nito ay may bahagi para sa lahat. Unti-unting nabuo ang isang ditahasang pagkakaisa. Ang lupang dating simbolo ng kapangyarihan ay ngayon nilalakaran ng mga paa ng mga magsasakang sanay sa hirap. Sa ikalimang araw ng paghahanda, dumating si Don Silvestre. Pinagmasdan niya ang abalang kilos ng mga tao sa kanyang lupa. Tila ginawa mong pista ang taniman, sabi nito. Mas magaan po ang trabaho kapag sama-sama, tugon ni Aling Biday. Hindi kumibo ang Don, ngunit nanatili ito sandali, tila sinusukat ang bawat galaw. Kinagabihan, nang wala ng tao sa paligid, kinuha ni Aling Biday ang gintong araro. Dinala niya ito sa lupang hinanda. Ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, at ang paligid ay tahimik. Huminga siya ng malalim bago inilapat ang talim sa lupa.
Sa unang hatak, naramdaman niya muli ang kakaibang init sa kanyang mga palad. Ngunit mas malinaw ngayon ang pakiramdam. Hindi lamang lakas, kundi tila pakikipag-ugnayan. Ang lupa ay hindi na tila matigas at pagod. Unti-unti itong lumalambot, parang natutong magtiwala. Hindi niya inararo ang buong lupa sa isang gabi. Pinili niyang gawin ito ng paunti-unti, gabi-gabi, sa mga bahaging napagkasunduan nilang taniman. Hindi niya nais na maging halata ang pagbabago. Habang tumatagal, napapansin niyang mas lalo pang luminaw ang mga ukit sa hawakan ng araro. Ang simbolo ng araw ay tila mas may ningning at ang mata ay ganap ng nakabukas. Sa kanyang dibdib, may panibagong pagkaunawa. Ang araro ay hindi lamang nagpapalago ng ani. Ibinabalik nito ang sigla ng lupang matagal ng pinagsamantalahan. Nang dumating ang araw ng pagtatanim, sama-sama silang naghasik ng binhi. Naroon si Don Silvestre, tahimik na nagmamasid. "Pareho ang binhi," sabi nito. "Pareho ang patubig. Kung may kakaiba, makikita natin." Hindi sumagot si Aling Biday. Alam niyang ang tunay na pagkakaiba ay hindi makikita agad. Lumipas ang mga araw. Sa unang linggo, walang kapansin-pansing pagbabago. Ang mga sibol ay katulad lamang ng sa ibang bukid. Naramdaman ni Aling Biday ang bahagyang kaba. Hindi ba sapat ang kanyang ginawa? May kulang ba? Ngunit pinakalma niya ang sarili. Hindi niya maaaring pilitin ang lupa. Ang araro ay gabay lamang. Ang paglago ay may sariling oras. Sa ikalawang linggo, nagsimulang makita ang kaibahan. Mas pantay ang tubo ng mga sibol. Mas makapal ang mga dahon at mas matingkad ang kulay. Napansin ito ng mga magsasaka. Parang mas masigla ito kaysa sa dati. Bulong ng isa. Dumating si Don Silvestre upang suriin ang bukid. Hindi niya may kailang nakikita. "Mukhang maayos ang tubo," sabi nito, ngunit may halong pagdududa pa rin. Ngunit maaga pa upang magdiwang. Tama siya. Marami pang maaaring mangyari. Bagyo, peste, kakulangan sa tubig. At tila sinusubok nga sila ng panahon. Ilang araw matapos iyon, nagtipon ang maiitim na ulap sa kalangitan. Isang malakas na bagyo ang papalapit sa kanilang baryo. Nagmadaling mag-uwi ng mga kagamitan ang mga magsasaka. Inayos ang mga pilapil at sinigurong hindi madaling manod ang tubig. Sa gitna ng paghahanda, napatingin si Aling Biday sa malawak na lupang kanilang tinamnan. Kung masisira ito, hindi lamang siya ang mawawalan ng patunay. Mababawasan din ang pag-asa ng mga umaasa. Kinagabihan, bago tuluyang dumating ang bagyo, hawak niya ang gintong araro sa loob ng kanyang kubo. Hindi siya humiling ng milagro. Humiling lamang siya ng lakas para sa lupa at para sa mga taong nagtiwala sa kanya. Nang dumating ang unos, umalingaw-ngaw ang hangin at umapaw ang ilang bahagi ng ilog. Ang buong baryo ay halos hindi nakatulog. Pagsikat ng araw, unti-unting lumabas ang mga tao upang tingnan ang pinsala. May ilang palayan ang napahapay. May ilang pilapil ang nasira. Ngunit ang lupang kanilang sama-samang hinanda ay nanatiling matatag. Bahagyang napahiga ang ilang tangkay, ngunit hindi ito nalugmok. Ang mga sibol ay muling tumindig habang unti-unting sumikat ang araw. Nakatayo si Don Silvestre sa gilid ng bukid, tahimik na nakatingin. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi.
Sa puso ni Aling Biday, may tahimik na pasasalamat. Hindi lamang sa araro, kundi sa pagkakaisang bumalot sa lupa. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang pagsubok. Ang tagumpay laban sa bagyo ay simula pa lamang. Ang tunay na tanong ngayon ay kung paano haharapin ng isang taong sanay sa kapangyarihan ang patunay na ang lakas ay maaaring magmula sa kabutihan at hindi sa control. Matapos ang pagdaan ng bagyo, tila mas luminaw ang hangin sa baryo. Ang mga dahon ng palay ay kumikislap sa sikat ng araw at ang lupa ay tila humihinga ng malalim matapos ang unos. Sa bukid na sama-samang hinanda ni na Aling Biday at ng mga magsasaka, makikitang mas buo at mas matatag ang mga tanim kaysa sa inaasahan ng marami. Unti-unting nabawasan ang pagdududa ng ilang tao, ngunit hindi lahat ay lubos na kumbinsido. Sa mga sumunod na linggo, lalong umunlad ang mga palay sa lupa ni Don Silvestre. Ang mga tangkay ay naging mas makapal at ang mga uhay ay nagsimulang mabuo ng mas maaga kaysa sa karaniwang panahon. Ang pagkakapantay-pantay ng tubo ay kahanga-hanga, walang bahaging napag-iwanan. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Aling Biday ang palayan, nilapitan siya ni Mang Tonyo. Kung magpapatuloy ito, sabi nito, maaaring hindi na tayo kailangang mangutang taon-taon. Hindi agad sumagot si Aling Biday. Alam niyang ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa ani, kundi sa kaisipan ng mga tao. Kung patuloy silang aasa sa isang tao para sa presyo at pautang, mananatili ang pagkakagapos. Hindi sapat ang masaganang ani, sagot niya. Kailangan din nating magkaisa kung paano ito ipagbibili. Napaisip si Mang Tonyo. Ibig mong sabihin, hindi na kay Don ibebenta? Hindi ko sinasabing iwasan siya. Mahinahong paliwanag niya. Ngunit dapat may pagpipilian tayo. Ang mga salitang iyon ay unti-unting kumalat sa baryo. Hindi ito tahasang panawagan ng paghihimagsik, kundi isang mungkahi ng pagbabago. Ang ilang magsasaka ay nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa pagbuo ng samahan, isang pangkat na maaaring magtakda ng patas na presyo at magbahagi ng ani sa mas makatarungang paraan. Samantala, napapansin ni Aling Biday ang kakaibang pagbabago sa gintong araro. Sa bawat gabing hinahawakan niya ito, mas malinaw ang mga ukit sa hawakan. Ang simbolo ng araw ay tila may mga bagong guhit na dati hindi niya nakikita, at ang mata na minsang nakapikit ay ngayon ganap ng nakadilat. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng lampara, naramdaman niyang tila may mas malalim pang nais ipahiwatig ang araro. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang unang araw na natagpuan niya ito. Ang matigas na lupa, ang pagdududa at ang pag-asa. Sa kanyang isipan, bumalik ang tinig ng matandang tagapagbantay. Ang kapangyarihan ng araro ay lumalakas kapag ibinabahagi. Hindi lamang palaani ang tinutukoy nito. Maaaring kaalaman, lakas ng loob, at paninindigan. Kinabukasan, ipinatawag muli siya ni Don Silvestre. Sa pagkakataong yon, hindi na malamig ang pagtanggap nito. Sa halip, may halong pag-uusisa at pag-iingat. Hindi ko may kakailang nakikita ko, sabi ng Don habang nakatanaw sa malawak na palayan. Mas maayos ang tubo kaysa sa mga nakaraang taon. Pinagbuti lamang po natin ang pag-aalaga, tugon ni Aling Biday. Tila higit pa roon, sagot nito. Napapansin ko ring nag-uusap-usap ang mga magsasaka. May binabalak ba kayo?
Tahimik siyang tumingin sa Don. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin siya nagmadaling magpaliwanag. Nais lang po naming masigurong sapat ang kita ng bawat isa. Sabi niya sa wakas. Kapag sapat ang kita, mas maayos ang pagtatanim. Kapag maayos ang pagtatanim, mas marami ang ani. Lahat ay makikinabang. Hindi agad sumagot ang Don. Sanay itong siya ang nagtatakda ng daloy ng kalakalan. Ngunit malinaw na ang mga pangyayari ay unti-unting nagbabago. Kung magtatatag kayo ng samahan, India, maring sabi nito, huwag ninyong kalilimutan na ako ang may pinakamalaking imbakan at koneksyon sa bayan. Hindi ganoon kadali ang magbenta sa iba. Alam po namin, sagot ni Aling Biday. Hindi namin hinahangad ang alitan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Biday ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Don Silvestre. Hindi galit, kundi takot na mawalan ng kontrol. Lumipas ang mga araw at tuluyan ng nabuo ang mga uhay. Dumating ang panahon ng paghinog at ang palayan ay naging tila gintong dagat na kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit bago pa man dumating ang aniyan, may bagong pagsubok na sumulpot. Isang umaga, natuklasan ng ilang magsasaka na may bahagi ng palayan ang tinamaan ng peste. Mga insektong kumakain sa butil bago pa man ito tuluyang tumigas. Mabilis ang pagkalat at maaaring maapektuhan ang buong bukid kung hindi maagapan. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng palayan. Ang ilan ay nagmungkahi ng malakas na kemikal na dati nang ginagamit, ngunit mahal iyon at maaaring makasira sa lupa sa paglipas ng panahon. Tumingin sila kay Aling Biday tila umaasang may sagot siya. Hindi agad siya nagsalita. Lumapit siya sa bahaging may peste at marahang hinawakan ng isang uhay. Sa kanyang dibdib, muling sumibol ang kaba. Kung masisira ang ani, mawawala ang patunay na kanilang binuo. Kinagabihan, dinala niya ang gintong araro sa gilid ng bukid. Hindi niya ito ginamit upang bungkalin ang lupa. Sa halip, itinayo niya ito sa gitna ng bahagi na may peste at tahimik na nanalangin. Hindi siya humiling ng himala. Humiling siya ng karunungan. Kinabukasan, napansin ng mga magsasaka na tila bumagal ang pagdami ng peste. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit hindi na ito mabilis kumalat tulad ng una. Iminungkahi ni Aling Biday na alisin ng mano-mano ang mga apektadong uhay at sunugin ang mga ito sa isang ligtas na lugar upang hindi na makapaminsala. Sama-sama nilang ginawa iyon. Hindi madali ang trabaho, ngunit hindi sila sumuko. Sa loob ng ilang araw, napigil ang pagkalat ng peste. Hindi man perpekto ang naligtas na ani, sapat ito upang manatiling masagana. Sa gitna ng pagod at pawis, napagtanto ni Aling Biday na ang tunay na lakas ng gintong araro ay hindi lamang nasa talim nito. Nasa puso ito ng mga taong handang magtulungan. At habang papalapit ang araw ng anihan, alam niyang ang pagbabago sa baryo ay hindi na maibabalik sa dati. Ngunit may isang tanong na nananatiling bukas. Kung tuluyan nang mawalan ng control si Don Silvestre, ano ang magiging kapalit nito? Magiging mas malaya ba ang baryo? O haharap sila sa mas matinding pagsubok? Dumating ang ikalawang anihan sa lupa ni Don Silvestre na tila mas mabigat ang kahulugan kaysa sa una. Hindi lamang ito pagsukat ng dami ng palay, kundi pagsukat ng tiwala, paninindigan, at direksyon ng buong baryo. Sa unang araw ng paggapas, kapansin-pansin ang kapal ng uhay
at ang bigat ng bawat kumpol. Ang mga magsasakang dating nag-aalinlangan ay ngayon may halong pananabik sa kanilang mga mata. Ang lupaing minsang pag-aari ng kapangyarihan ng iilan ay naging simbolo ng pagtutulungan. Tahimik na naroon si Don Silvestre, pinagmamasdan ang bawat galaw. Hindi na siya ganoon kasalita tulad ng dati. Ang kanyang mukha ay hindi na mabasa kung ito ba'y pagkabahala o paghanga. Habang isa-isang napupuno ang mga sako, malinaw na ang ani ay masagana. Higit pa sa karaniwang na ani sa lupaing iyon. Hindi man kasing himala ng unang ani sa sariling bukid ni Aleng Biday, sapat ito upang patunayan na may nagbago. Sa gitna ng pag-aani, lumapit si Don Silvestre kay Aleng Biday. "Hindi ko maitatanggi," sabi nito, "na may kakaiba sa paraan mo." "Wala pong hiwaga," sagot niya. "May malasakit at pagkakaisa lamang." Tinitigan siya ng Don ng matagal. Kung ganoon, bakit sa mga nakaraang taon ay hindi ito nangyari? "Dahil po ang lupa ay hindi lamang tinatamnan," tugon niya. "Inaalagaan din." Ang mga salitang iyon ay tila tumimo sa isipan ng Don. Sa unang pagkakataon, hindi ito agad sumagot. Matapos ang ilang araw ng anihan, tinipon ang mga sako sa isang bahagi ng bakuran ng Don. Ayon sa napagkasunduan, may bahagi ng ani ang ilalaan sa mga magsasakang may utang at kapos sa binhi. Doon unang nasubok ang timbangan, hindi lamang ang timbangan ng palay, kundi ang timbangan ng katarungan. Habang isinasali ng palay mula sa sako patungo sa imbakan, napansin ng ilang magsasaka na tila mas magaan ang timbang na itinatala ng tauhan ni Don Silvestre. Hindi ito lantaran, ngunit may pagkakaiba. Nagbulungan ng ang mga tao. Lumapit si Mang Tonyo kay Aleng Biday. "Parang kulang ang sukat," bulong nito. Tahimik na nagmasid si Aleng Biday. Hindi niya nais magbintang ng walang patunay. Ngunit nang siya mismo ang humawak sa timbangan, napansin niyang may bahagyang paglihis ang karayom. Hindi ito ganap na nakahanay. Lumapit siya kay Don Silvestre. "Maari po bang suriin ang timbangan?" Mahinahon niyang tanong. Napatingin ang Don sa kanya, tila nabigla sa diretsong kahilingan. "Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang sukat ko?" "Ang nais lamang po namin ay malinaw ang lahat," sagot niya. Upang walang pagdududa. Sandaling natahimik ang paligid. Ang mga magsasaka ay nakatingin sa kanila, naghihintay. Sa wakas tumango si Don Silvestre. "Suriin ninyo." Nang ayusin ang timbangan, napatunayang may bahagyang diferensya. Hindi malinaw kung ito ba'y sinadya o bunga lamang ng kalumaan. Ngunit malinaw ang epekto. Mas kaunti ang naitatala kaysa sa tunay na bigat. Hindi nagtaas ng boses si Aleng Biday. Hindi rin siya nagparatang. Tahimik lamang niyang sinabi, "Mas mabuti pong malinaw ang sukat upang patas sa lahat." Sa sandaling iyon, tila may nabasag na manipis na pader sa pagitan ng mga magsasaka at ng Don. Hindi ito lantaran na alitan, ngunit malinaw na nagbago ang balance. Ang bahagi ng ani na inilaan sa mga nangangailangan ay naipamahagi ng maayos. May mga magsasakang halos maluha sa pagtanggap ng kanilang bahagi, hindi bilang limos, kundi bilang bunga ng kanilang sama-samang pagsisikap. Kinagabihan, habang nag-iisa si Aleng Biday sa kanyang kubo, muli niyang hinawakan ang gintong araro. Mas tahimik ang kinang nito ngayon, hindi kasing tindi ng unang mga gabi. Ngunit mas malinaw ang pakiramdam niya.
tila hindi na ito isang hiwagang kailangang ikubli. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang ang tunay na pagbabago ay hindi biglaan. Ito'y paunti-unti, tulad ng pagtubo ng binhi. Ang pagtuwid ng timbangan ay maliit na hakbang, ngunit mahalaga. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok. Ilang araw matapos ang anihan, kumalat ang balita na may ibang negosyante mula sa bayan ang nais bumili ng palay sa mas mataas na halaga. Kung magkakaisa ang mga magsasaka, maaari nilang direktang ibenta ang ani at hindi na umasa sa isang mamimili. Ang balitang iyon ay parang apoy na mabilis kumalat. Ipinatawag ni Don Silvestre ang ilang nakatatandang magsasaka upang makipag-usap. Hindi malinaw kung ito ba'y paanyaya o babala. Samantala, sa puso ni Aling Biday, may panibagong pag-aalinlangan. Kung tuluyan nilang babaguhin ang sistema ng pagbebenta, maaaring masira ang ugnayan sa Don. Ngunit kung hindi nila susubukan, mananatili silang nakatali sa lumang paraan. Sa gabing iyon, dumating muli ang matandang tagapagbantay. Ang araro ay nagising na, sabi nito. Ngunit ang baryo ay nasa sangandaan. Ano ang tama? Tanong ni Aling Biday. Walang madaling tama, sagot ng matanda. Ang tanong ay hindi kung sino ang mananalo, kundi kung ano ang magiging anyo ng katarungan. Tumingin si Aling Biday sa gintong araro. Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit hindi rin ito kumukupas. Kung magkamali ako? Mahina niyang tanong. Ang lupa ay nagpapatawad, sabi ng matanda. Ngunit ang kasakiman ay hindi. Nang mawala ang matanda, naiwan si Aling Biday na nakatingin sa araro. Hindi na ito simpleng kasangkapan. Isa itong paalala na ang kapangyarihan ay may kaakibat na pananagutan. At sa darating na mga araw, kailangang magpasya ang baryo kung mananatili sa dating timbangan o gagawa ng bagong sukat na mas patas para sa lahat. Matapos ang matagumpay na anihan at ang pagwawasto sa timbangan, hindi na muling naging tahimik ang baryo. Ang mga magsasaka na dati tahimik lamang na sumusunod sa nakasanayan ay ngayoy nagsimulang magtanong, magplano at mag-isip para sa kanilang kinabukasan. Sa lilim ng malaking punong mangga sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga magsasaka isang hapon. Hindi ito formal na pagpupulong, ngunit dama ang bigat ng usapan. Naroon si Mang Tonyo, si Aling Rosa at iba pang matagal nang nagbubungkal ng lupa sa lugar. Kung totoo na may negosyante sa bayan na handang bumili ng mas mataas, panimula ni Mang Tonyo, bakit hindi natin subukan? Hindi ganoon kadali, sagot ng isa. May imbakan si Don, may kariton siya, may connection siya sa palengke. Tahimik lamang si Aling Biday sa una. Pinakinggan niya ang bawat opinyon, bawat pangamba. Hindi niya nais na ang pagbabago ay magmula sa bugso ng damdamin. Kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Hindi natin kailangang talikuran agad ang dati, wika niya sa wakas. Ngunit maaari tayong magtayo ng sarili nating samahan. Kung sama-sama tayo, makakahanap tayo ng paraan. Samahan? Ulit ni Aling Rosa. Ibig mong sabihin magkakasundo tayo sa presyo at pagbebenta? Oo, sagot ni Aling Biday. At mag-iipon ng maliit na bahagi ng kita para sa mga susunod na taniman upang hindi na tayo laging mangutang. May mga tumango. May mga nag-alinlangan pa rin, ngunit malinaw na may binhing na itanim, isang binhi ng sariling kakayahan.
Hindi nagtagal, nakaabot ang balita kay Don Silvestre. Hindi na niya ipinatawag si Aling Biday ng palihim. Sa halip, siya mismo ang nagtungo sa punong mangga kung saan nag-uusap ang mga magsasaka. "Naririnig ko ang inyong balak," sabi niya, tuwid ang tindig. "Hindi ko kayo pipigilan. Ngunit tandaan ninyo, hindi sapat ang hangarin. Kailangan ninyo ng puhunan, imbakan at sasakyan." "Totoo po," sagot ni Aling Biday. "Ngunit maaari naming simulan sa maliit." "Tandaan ninyo rin," dagdag ng Don, "kapag nagkamali kayo sa presyo o nasira ang ani habang nakaimbak, kayo ang malulugi, hindi ang negosyante sa bayan." Hindi iyon pagbabanta. Isa itong paalala ng panganib. Natahimik ang mga magsasaka. Ang pagbabago ay may kaakibat na panganib. Sa gabing iyon, nag-isip ng malalim si Aling Biday. Hawak niya ang gintong araro at sa mahinang liwanag ng lampara ay napansin niyang ang mga ukit sa hawakan ay tila mas malinaw kaysa dati. Ang simbolo ng araw ay tila buo na. At ang matang nakadilat ay hindi na nakakatakot, tila nagbabantay lamang. Naunawaan niya na ang araro ay hindi magbibigay ng sagot sa lahat. Hindi nito kayang magtayo ng imbakan o maghatid ng palay sa bayan. Ang kaya lamang nitong gawin ay palakasin ang lupa at ang loob ng may hawak nito. Kinabukasan, kinausap niya ang mga magsasaka isa-isa. Hindi niya sila pinilit. Ipinaliwanag niya ang mga hakbang na maaaring gawin. Mag-ambag ng maliit na halaga mula sa bawat ani. Magtayo ng simpleng kamalig na yari sa kawayan. At makipag-usap sa negosyante sa bayan bilang isang pangkat. Unti-unting nabuo ang pasya. Nagulat ang marami ng si Don Silvestre mismo ang nag-alok ng tulong. "Kung magtatayo kayo ng sariling kamalig," sabi niya, "maaari kong ipahiram ang lumang bahagi ng aking bakuran. Hindi ko ito ginagamit." Nagkatinginan ang mga magsasaka. Hindi nila alam kung ito ba'y tanda ng pakikipagkasundo o paraan upang manatiling malapit sa kanilang plano. "May kapalit po ba?" maingat na tanong ni Mang Tonyo. "Wala," sagot ng Don. "Ngunit nais kong makita kung kaya ninyo." Napagmasdan ni Aling Biday ang mukha ng Don. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi naganap na puno ng pagnanais kontrolin ang lahat. Marahil sa paglipas ng mga pangyayari, may nabago rin sa kanya. Tinanggap nila ang alok, ngunit malinaw ang kasunduan. Ang pamamahala ng ani at presyo ay manggagaling sa samahan. Nagsimula silang magtayo ng simpleng kamalig. Hindi ito kasing tibay ng malaking imbakan ng Don, ngunit sapat upang magsilbing unang hakbang. Sama-samang nagtrabaho ang mga magsasaka, nagputol ng kawayan, naglatag ng bubong na pawid, at nag-ayos ng sahig. Habang pinagmamasdan ni Aling Biday ang pagtatayo, napansin niyang ang gintong araro ay hindi na ganoon kadalas kumikislap. Hindi ito kumukupas, ngunit tila tahimik na lamang. Sa kanyang puso may bagong pagkaunawa. Maaaring ang kapangyarihan ng araro ay unti-unting naililipat sa mga taong natutong tumayo sa sariling paa. Isang hapon, habang halos tapos na ang kamalig, lumapit si Don Silvestre kay Aling Biday. "Marahil ay nagkamali ako noon," sabi nito ng mahina. "Sanay akong ako ang nagtatakda ng lahat. Ngunit nakita ko na hindi lamang kita ang mahalaga. Kapag mas malakas ang baryo, mas matatag din ang kalakalan." Hindi agad sumagot si Aling Biday, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahagyang pag-unawa.
Hindi po namin nais ang alitan, sabi niya. Nais lamang naming maging patas. Tumango ang Don. Kung ganoon magsimula tayo muli. Sa gabing iyon, muling dumating ang matandang tagapagbantay. Ang binhi ay sumibol na, sabi nito. Hindi pa po tapos, sagot ni Aling Biday. Hindi nga, wika ng matanda. Ngunit ang araro ay hindi na lamang nasa iyong mga kamay. Nasa puso na ito ng marami. Tumingin si Aling Biday sa gintong araro. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito naramdamang mabigat o mahiwaga. Isa na lamang itong kasangkapan, mahalaga, ngunit hindi dapat sambahin. At sa pag-usbong ng bagong samahan ng mga magsasaka, nagsimula ang isang bagong landas para sa baryo. Landas na hindi na nakatali sa takot, kundi sa pagtitiwala at pagkakaisa. Ngunit may huling pagsubok pang darating, isang pangyayaring maglalagay sa tunay na halaga ng gintong araro sa harap ng pinakamabigat na pagpapasya ni Aling Biday. Tahimik ang baryo sa mga sumunod na linggo matapos maitayo ang maliit na kamalig ng samahan. Hindi ito kasing laki ng imbakan ni Don Silvestre, ngunit sapat upang maging simbolo ng kanilang bagong simula. Sa unang pagkakataon, may lugar silang matatawag na kanila. Bunga ng kanilang sama-samang pawis. Subalit sa bawat pagbabago ay may kaakibat na pagsubok. Isang umaga, dumating ang balita mula sa bayan na bumaba ang presyo ng palay dahil sa labis na supply mula sa karatig lugar. Kung ipagbibili nila agad ang ani, maaring mas mababa ang kita kaysa sa inaasahan. Kung itatabi naman nila ito sa kamalig, may panganib na masira o dapuan ng amag kapag tumagal. Nagtipon ang mga magsasaka sa loob ng bagong kamalig. Ang amoy ng tuyong palay ay humahalo sa alalahanin ng bawat isa. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Aling Rosa. Kung ibebenta natin ngayon, mababa ang presyo. Kung hihintayin natin, baka masira ang ani. Tahimik si Mang Tonyo, tila tinatantiya ang bigat ng bawat sako na nakasalansan. Tumingin ang lahat kay Aling Biday, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi siya agad nagsalita. Hindi niya nais na masanay ang mga tao na lagi siyang may sagot. Ang samahan ay hindi iisang tao, wika niya sa wakas. Kailangan nating magpasya ng sama-sama. Iminungkahi ng ilan na ibenta agad ang kalahati upang may pondo at itabi ang natitira sa pag-asang tataas ang presyo. May iba namang nagmungkahi na makipag-ugnayan sa ibang bayan upang humanap ng mas maayos na alok. Habang nagpapatuloy ang talakayan, may dumating na balitang mas mabigat pa. Isang grupo ng mga ngalakal mula sa malayong lugar ang nag-aalok na bilhin ang lahat ng ani ng baryo sa mataas na halaga, ngunit may kondisyon. Sila lamang ang magiging eksklusibong mamimili sa mga susunod na taon, at sila ang magtatakda ng presyo kapag bumaba ang supply. Ang alok ay nakatutokso. Mataas ang presyo ngayon, sapat upang mabayaran ang lahat ng utang at makapag-ipon. Ngunit malinaw na may kapalit, isang bagong anyo ng pagdepende. Nagkaroon ng mainit na tatalakayan. May ilan na nagsabing tanggapin ang alok at samantalahin ang pagkakataon. May iba namang nagbabala na baka mauwi lamang ito sa panibagong pagkakagapos. Kinagabihan, nag-isa si Aling Biday sa kanyang kubo. Sa kanyang harapan ay ang gintong araro, tahimik na nakahiga sa banig. Hinawakan niya ito at napansin ang kakaibang pagbabago. Ang kinang nito ay hindi na tulad ng unang gabi. Hindi na ito kumikislap ng mariin. Sa halip,
may banayad na liwanag lamang, parang liwanag ng dapit hapon. Sa kanyang dibdib, may mabigat na tanong. Kung tatanggapin nila ang alok, makikinabang ang baryo sa ngayon, ngunit maaaring mawalan ng kalayaan sa hinaharap. Kung tatanggihan nila, haharap sila sa panganib at kawalan ng katiyakan. Muli niyang naalala ang mga salita ng matandang tagapagbantay. Ang kasakiman ay hindi nagpapatawad. Ngunit ang alok ba ay kasakiman o pagkakataon lamang? Isang marahang katok ang narinig niya. Nang buksan niya ang pinto, naroon ang matandang babae. Dumating na ang huling pagsubok, sabi nito. Hindi ko alam ang tama, amin ni Aling Biday. Ang araro ay hindi magpapasya para sa iyo, sagot ng matanda. Matagal na nitong nagawa ang tungkulin nito. Tungkulin? Ulit niya. Ipinakita nito na ang lupa ay maaaring sumigla, na ang puso ng tao ay maaaring magbago. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi na nasa talim ng araro. Tumingin si Aling Biday sa kasangkapan sa kanyang kamay. Napagtanto niya na sa mga nakaraang buwan, mas naging mahalaga ang pagkakaisa kaysa sa hiwaga ng araro. Ang kamalig, ang patas na timbangan, ang pag-uusap, lahat iyon ay hindi bunga ng ginto, kundi ng pasya. Kung gayon, mahina niyang sabi, ang desisyon ay nasa amin. Tumango ang matanda, at anumang piliin ninyo, iyon ang huhubog sa hinaharap ng baryo. Kinabukasan, muling nagtipon ang mga magsasaka. Hindi nagmadali si Aling Biday. Pinakinggan niya ang bawat isa, ang takot, ang pag-asa, ang pagnanais ng katiyakan. Sa huli, nagsalita siya. Ang mataas na presyo ngayon ay nakatutukso. Sabi niya. Ngunit kung ipagpapalit natin ang ating kalayaan, babalik lamang tayo sa dati. Hindi natin itinayo ang samahan upang magpalit lamang ng amo. Tahimik paligid. Maaaring mahirap ang susunod na taon. Patuloy niya. Ngunit kung matututo tayong magimbak, magbenta sa iba't ibang pamilyan, at magplano ng sama-sama, hindi tayo basta-basta matitinag. Isa-isa tumango ang mga magsasaka. Hindi ito desisyong ginawa sa bugso ng damdamin, kundi sa malinaw na pag-unawa. Tinanggihan nila ang alok ng mga mangangalakal. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Kinailangan nilang pagbutihin ang pag-imbak, maghanap ng bagong mamimili, at makipag-ugnayan sa karatigbayan. May mga pagkakataong kinulang ang kita, ngunit hindi sila nagkawatak-watak. Samantala, napansin ni Aling Biday ang unti-unting pagbabago sa gintong araro. Isang gabi habang hawak niya ito, ang liwanag nito ay tuluyang nawala. Hindi ito naging kalawangin o sira, ngunit hindi na ito kumikislap. Kinabukasan, dinala niya ito sa bahagi ng lupang una niyang binungkal. Tahimik niyang ibinaon ang talim sa lupa, tulad ng unang araw na natagpuan niya ito. Hindi ito naging mabigat, hindi rin ito nagpakita ng hiwaga. Isa na lamang itong araro, ngunit sapat upang magbungkal. Habang siya'y naglalakad pa uwi, napansin niyang ang palayan ay luntian at masigla. Ang mga magsasaka ay abala, ngunit may bagong sigla sa kanilang mga kilos. Sa kanyang puso, alam niyang ang gintong araro ay naganap na ang layunin nito. Hindi upang maging walang hanggang hiwaga, kundi upang gisingin ang paniniwala na ang tunay na swerte at lakas ng ani ay nagmumula sa pagkakaisa, katarungan, at malasakit sa lupa.
At sa baryong minsang nababalot ng takot at pagdepende, sumibol ang bagong panahon. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pusong handang magtanim ng tama at umani ng patas. Wakas,